The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay napapaloob doon sa ebanghelyo ni San Mateo, kung saan inilalahad niya yung mga alituntunin para sa isang samahan, sa isang simbahan, sa isang pamayanan. Ano bang kailangan gawin ng lahat ng mga miyembro sa isang simbahan? Dito sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapahayag niya kung ano yung kailangan gawin kapag ang isang kapatid ay nagkasala. Meron po siyang tatlong antas. Kapag nagkasala daw yung kapatid natin at gusto nating punain, yung unang antas, yung unang level, kakausapin natin siya ng sarilinan. Tayong dalawa lang, halimbawa. Siya lang at ako. Pangalawang antas, kung hindi siya nakinig, magtatawag pa ako ng 2 o 3 pa para kausapin uli namin siya. At kapag hindi pa rin nakinig, tatawagin ko na yung simbahan para kausapin siya. Mga kapatid, kung susundin natin yung alituntunin na ito ng Panginoon, napakaganda. At siguro naman ay mapapanumbalik natin yung kapatid. Kaya lang, nagkakaroon tayo ng problema dahil nakakalimutan natin yung 3 bagay na meron din dapat doon sa bawat antas ng ating pakikipag-usap. Kaya basahin ko muli yung unang bahagi ng ating ebanghelyo sa wikang Filipino. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Nakita natin mga kapatid, 3 level. Parami ng parami yung isinasama natin doon sa usapan. Pero ang problema, kaya hindi nangyayari yung layunin, ay dahil meron tayong nami-miss out, nakakaligtaan. At ano yon? Kaya doon sa 3 levels, 3 antas, meron ding 3 elemento na hindi dapat mawala. At ano yung 3 elemento na yon? Una, ang kakausapin natin ay kapatid natin.
Ang turing dapat natin sa Kanya ay kapatid. Kapag itinuring na natin siyang kaaway, nakalimutan na natin. Mali na agad yung unang baitang pa lang, mali na. Ang kakausapin natin ay kapatid natin. Oo, nakagawa nga siya ng kasalanan. Pero wag nating kakaligtaan, hindi nababago ang kanyang pagiging kapatid sa atin. Pangalawa na elemento, ano yung pangalawang elemento na kailangan nating tandaan? Yung ating layunin ay mapanumbalik siya. Hindi tayo naglalayon na punain natin yung kanyang pagkakamali para siya idiin. Ang layunin natin ay para makumbinsi siya at mapanumbalik yung ating pagsasamahan bilang magkapatid. Yun po yun. Yung pangalawang elemento, napakahalaga din. Kasi kalimitan, kapag tayo nagpupuna nung kamalian ng ating kapatid, ang tinutukoy talaga natin ay para siyang idiin. Tinutukoy natin yung kanyang pagkakamali at hinaharapan natin yung kanyang kamalian sa ibang tao. Para mapatunayan na ako'y tama, siya yung mali. Pangalawang elemento, ang layunin natin ay mapanumbalik yung ating samahan bilang magkapatid. At yung pangatlong elemento ng ating alituntunin ay kailangan kausapin. Dito sa Tagalog, ang ganda ng pagkakasalarawan. Kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kausapin ng sarilinan. Ang problema sa lahat ng ugnayan, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa isang religious community, pwedeng sa pangkalahatang simbahan. Kaya nagkakaroon ng problema at hindi maayos ang ating tinatawag na fraternal correction ay dahil hindi talaga natin kinakausap yung nagkamali. Ang ginagawa natin, pinag-uusapan. Hindi kinakausap, kundi pinag-uusapan. Minsan, yung taong nagkamali, siya pa yung huling nakakaalam, alam na pala ng lahat, pinagchichismisan na ng lahat, siya hindi niya alam na meron pala siyang nagawang pagkakamali. Kaya mga kapatid, yung tatlong elemento na to, kailangan sa bawat baitang, kung tayo man ang magpupuna, kung ako ang magpupuna sa aking kapatid, nandun dapat yung tatlong elemento na ito. Ang turing ko sa kanya, hindi dapat magbago. Siya ay aking kapatid. Pangalawa, ang layunin ko ay mapanumbalik siya. Hindi siya mapasama, hindi siya itiwalag, kundi siya ay mapanumbalik. At yung pangatlo, na pinakamahalaga para sa akin, kailangan ko siyang kausapin. Hindi ko ikukwento yung dapat para sa amin lamang sa ibang tao. Kaya nga, mga kapatid, sa pangalawang antas, kung hindi siya nakinig, ganun pa rin. Magtatawag ako ng isa o dalawa pang kaibigan para kausapin siya bilang kapatid. Para kausapin siya, para mapanumbalik ang aming samahan bilang kapatid. At kakausapin pa rin siya ng sarilinan. Para hindi siya mapag-usapan, hindi mapagchismisan. Ganon din, kapag sumapit na doon sa pangatlong level, ganon pa rin. Yung simbahan ay kakausapin ang isang miyembro na nagkamali bilang kapatid, bilang miyembro. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, yung lahat ng alituntunin ng Panginoon sa Ebanghelyo ang ating binasa, makikita natin na sa lahat ng ugnayan natin, ang tunay na sukatan ng malalim na pagkakaibigan, malalim na ugnayan natin bilang magkapatid, ay kapag kaya na nating sabihin o punain ang maling ginawa ng ating kasama. Kapag hindi pa natin kayang magpuna ng pagkakamali na ayon dito sa ating mga alituntunin sa ating ebanghelyo, kapag hindi natin kaya
Isipin natin ngayon, yung lahat ng mga tinuturing nating kaibigan. Kapag hindi nyo po kayang i-correct ang inyong kaibigan, hindi nyo pa po yan kaibigan. Maaring kakurutan nyo lang yan. Maaring ang turing nyo sa isa't isa ay, kamutin mo likod ko, kakamutin ko rin ang likod mo. Kasi hindi pa natin kayang sabihin dahil natatakot tayo, baka masaktan siya. Pero kapag malalim na yung ating ugnayan, hindi magbabago ang ating ugnayan bilang kapatid at kaibigan dahil kung pupunain ko man ang kanyang pagkakamali, una, hindi magbabago ang aking turing. Kaibigan kita, kapatid kita, kaya sasabihin ko to sa iyo. Pangalawa, ang layunin natin ay isaayos dahil ang kasalanan ay laging pumuputol ng ugnayan. Ang layunin natin ay mapanumbalik yung ugnayan. At yung pangatlo, kausapin. Kinakausap kita. Hindi ko to sinasabi kahit kanino, sa iyo lang. Maaring mga kapatid, masaktan siya. Maaring di niya matanggap. Maghintay lamang tayo. Magdasal tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon sa pangalawang bahagi na where 2 or 3 are gathered together in my name, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Tingnan niyo mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon na ito rin yung layunin natin sa bawat baitang. Na kung kakausapin ko rin ang aking kaibigan o kapatid, para punain yung kanyang pagkakamali, nagkakaroon kami ng agreement. Dito nagkakaisa, sasabihin, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko. So kung kinakausap ko siya ng masinsinan, sarilinan lamang, para siya ay liwanagin yung kanyang pagkakamali at para mapanumbalik ang aming pagkakapatiran, hindi po ba nagkakaisa na kami? Nagkakaisa na kami doon sa Diyos. At yung ginagawa naming pagkakaisa ay binabasbasa ng Panginoon. Ito yung tandaan natin mga kapatid na yung alituntunin kapag naisagawa natin yung bawat baitang at hindi nakakalimutan yung lahat ng elemento na ito, ay maisasaayos natin ang lahat ng mga problema. Sa pamilya halimbawa, ilan sa mga problema natin sa pamilya ang matagal na sanang nasolusyonan kung kinausap lamang natin at hindi pinag-usapan. Kung kinausap at hindi pinag-usapan. Let us talk to. Let us talk to them. Let us talk to him. Let us talk to her. Let us not talk about her. Kausapin, wag pag-usapan. At yung mas malalim po dito, kinakausap natin ang taong nagkamali para makarating sa katotohanan. Ang mas malalim na katotohanan ay pinapahayag ng Panginoon dito ay habang ginagabayan natin ang ating mga kapatid patungo sa katotohanan, merong mas malalim na katotohanan na kailangan nating huwag kalimutan. At ano yun? Ang katotohanan na hindi mababago ang pagtingin ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga kapatid. Magkasala man tayo sa Panginoon, hindi po nababago ang kanyang pagmamahal. At sana, yun din po yung salamin natin para gawin ang kabutihan sa ating kapwa. Ituring na kapatid, at dahil kapatid, ang layunin ay mapanumbalik ang ating pagkakapatiran. At dahil yun ang layunin ko, siya ay kakausapin ko at hindi ko pag-uusapan. Amen.